Umuulan na, ang kulay tinggang langit ay bumagsak sa abot tanaw at ang hangin ay nanahimik sa nag-aalalang paghihintay. Nagmamadaling magkubli ang mga taga-nayon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong takot sa kalikasan at ginhawa mula sa paparating na buhos ng ulan. Si Luningning lamang ang nanatili sa pataniman ng patatas, isang payat na figura sa isang lumang-luma na trisikol at kupas na bandana na nagbubungkal ng lupa na may panukat na monotony na parang tumigil ang mundo sa paligid. Luningning, ano ba? Natigilan ka na? Sigaw ni Mang Isko, isang matanda mula sa kalapit na lote na itinuturo ang isang nanginginig na daliri sa maitim na ulap. Tingnan mo ang langit. Doon, sa ibabaw ng lawa, may mga kidlat na. Pinunit ng kulog ang katahimikan, niyanig ang lupa. Isang nag-aapoy na palaso ang sumalungat sa langit sa isang zigzag. Ang matanda, na umungol sa takot, ay padalos-dalos na tumakbo patungo sa kanyang bahay na nagpapaliko-liko sa makipot na hangganan. Kahit 100 taon kang mabuhay, hindi ka masasanay sa kulog na ito. Sigaw niya sa kanyang balikat. Napasinghap si Luningning, napaupo sa lupa, pumikit, huminga ng malalim na may pagkaantala at tumayo dahan-dahang naglakad pa uwi. Ang unang mabibigat na patak ay tumama sa kanyang mukha, sa kanyang buhok. Ang mga hibla ng tubig ay dumaloy sa kanyang mga pisngi na humahalo sa mga luha na walang makakapansin sa ilalim ng ulan. Habang papalapit siya sa madilim na bakod, mas lalong lumakas ang sakit na dinadala niya sa mga nakalipas na taon. Sa may pintuan ay nakatayo si Aling Ising, ang kanyang tagapag-alaga, na may malabo at galit na mga mata. Amoy alak siya. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapaganda ka pa. Natapos mo na bang hukayin ang mga patatas? Hiningi niya na binabati si Luningning ng isang tingin. May natira pa, bulong ni Luningning. Mabilis na lumampas. Nagmadaling maghilamos at sumuot sa kanyang maliit na silid na mas mukhang bodega. Lumukot siya sa lukot na kama. Sinusubukang magpainit. Bumigat ang kanyang mga talukap, lumutang ang kanyang mga iniisip. Dinala siya ng panaginip sa isang lugar kung saan walang lamig at sakit. Siya ay muling 5. Sila ay nasa isang magandang bahay na puno ng sikat ng araw sa tabi ng ilog. Itinapon siya ng kanyang ama, malakas at mapagmahal, sa hangin at bumuhos siya sa masiglang pagtawa. Ang kanyang ina, na nakangiti, ay may hawak na tray ng mga sandwich. Isang puting malambot na bukol, si Puti, ang kanilang asong Spitz, paborito ng pamilya. Sama-sama silang sumakay sa kotse. Si Puti ay umupo sa kanyang mga paa. Ang kalsada ay kumikislap sa labas ng bintana. Biglang huminto ang lahat. Isang boses, matinis, hindi pamilyar. Bata, buhay ka pa ba? Gumising ka! Napasinghap si Luningning, iminulat ang kanyang mga mata. Dahil ba sa bangungot o sa isa na namang kulog? 10 taon na ang nakalipas mula noong nakakatakot na aksidente. Bumangga ang isang kamaz sa kanilang kotse. Isang masayang pagkakataon, isang himala na naitapon siya palabas ng sasakyan. Nakaligtas siya, ngunit ang kanyang ina, ama at maliit na si Puti ay nasunog sa yakap ng apoy. May kaya ang kanyang mga magulang. Lumitaw ang mga tagapag-alaga, maaalalahanin na mga salita, magiliw na paghaplos sa ulo. Ngunit pagkaraan lamang ng 1 buwan pagkatapos ng libing, naging malinaw ang pera mula sa mga account ng kumpanya ay nawala. Ang ari-arian ay na-freeze para sa mga gawa-gawang utang. Si Luningning, isang 7 taong gulang na bata, ay biglang naging walang silbi sa sinuman. Ipinadala siya sa isang ordinaryong ampunan. Kalungkutan, takot, sama ng loob. Pagkatapos ay dumating sina Aling Ising at Mang Arky. Nakangiti, nangangako ng pamilya at init.
Sa bandang huli lamang niya, napagtanto na hindi siya ang kailangan nila, ngunit ang mga bayad na nararapat sa mga ulila. Sa halip, nakatanggap lamang siya ng mga sigaw, pagpuna, at mahirap na trabaho. Dapat kang magpasalamat, ulila. Paulit-ulit nilang sinasabi na pinagsasamantalahan siya ng walang kahihiyan. Sa harap ng mga taga-suri, ginampanan nila ang papel ng maalalahanin ng mga magulang. Binihisan siya ng pinakamagandang damit ng kanilang anak na si Mayumi. Inilipat siya sa isang maliwanag na silid na may mga laruan at computer. Tumango at ngumiti si Luningning na inaalala ang mga pagbabanta ni Aling Ising. Kapag umangal ka, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa ampunan. At ayaw niyang bumalik doon. Ang tumira sa bodega at isuot ang mga damit ni Mayumi ay tila mas maliit na kasamaan kaysa tiisin ang pang-aabuso ng mga nakatatanda sa ampunan. Nang lumaki siya, naging hindi na matitiis ang pasanin. Mula noong 10 taong gulang siya, nagtrabaho na siya sa hardin, naglinis, tumulong sa mga gawaing bahay. Ginagamit ni Mayumi ang kanyang posisyon upang patuloy na hamakin siya. Ang mga luha ang kanyang matalik na kaibigan. Noong nakaraang taon, umalis si Mayumi upang mag-aral. Inaasahan ni Luningning ang pagbabago, marahil kahit init, ngunit naglasing ang mga tagapag-alaga, nahulog sa walang katapusang paglalasing. Sinubukan niyang gumugol ng oras sa labas para lamang hindi sila makita. Katulad ng ngayon, si Aling Ising na nagpapagiwang-gewang ay muling sumilip sa silid. Ano't nagpapahinga ka dyan, kabayo? Takbo sa hardin, pumitas ng labanos. Utos niya. Umuulan po. Mahinang sabi ni Luningning. Hindi ka gawa sa asukal, hindi ka matutunaw. Ang tingin ni Aling Ising ay hindi nag-iwan ng pagpipilian. Mas mabuting huwag makipagtalo. May mga pagkakataon na ginamit ang mga kamao. Ngunit ang takot sa ampunan ang nagtulak sa kanya na sumunod sa anumang utos. Ngayon, dumating ang nakababatang kapatid ni Aling Ising, si Felix, na kamakailan lamang ay nakalaya mula sa kolonya. Ang kanyang tingin kay Luningning, na kamakailan lamang ay naging 16, ay mahaba at mapanuri, mataas, payat, na may malalaki, nakakapasok na asul na mga mata at maliwanag, kulot na buhok, na akit niya ang kanyang masamang atensyon. Sa gabi, nang tuluyang mawala ng malay si Aling Ising at Mang Arky sa lasing na pagkahapo, sumilip si Felix sa silid ni Luningning. Nagbabasa siya na nakatuon sa isang libro, ang tanging pagtakas mula sa katotohanan. Isinara niya ang pinto at humakbang patungo sa kanya, nanginig ang dalaga sa takot at pagkasuklam. Ang kanyang kamay, na natatakpan ng dumi at mga tattoo, ay dumampi sa kanyang balikat. Sumigaw si Luningning na nakikipaglaban sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya maintindihan kung paano siya nakatakas sa silid. Tumakbo si Felix pagkatapos niya habang nagmumura. Sa kusina ay humihilik si Aling Ising, nakatulog si Mang Arky na nakasubsob ang mukha sa salad. Aling Ising, tulungan niyo po ako! Desperadong sigaw ni Luningning. Umungo lamang ang tagapag-alaga at ikinaway ang kanyang kamay na nagtataboy. Tumakbo palabas ng bahay si Luningning. Sinusundan siya ni Felix. Sa may tarangkahan, nadulas siya at nahulog sa putik. Nakatungo sa kanya ang isang nakakatakot na mukha. Pumikit siya, naghahanda sa pinakamasama. Hoy ikaw, layuan mo ang dalaga! Isang matinis, hindi pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Iminulat ni Luningning ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, sa landas, nakatayo ang isang binata. May hawak siyang air rifle. Hindi nagatubili, itinutok niya ito kay Felix. Sige, sige, pulong nito na umaatras. Ako lang, ako lang. Nakayuko, tumalikod siya at bumalik sa bahay. Nanatili si Luningning na nakaupo sa may tarangkahan, umiiyak. Anong ginagawa niya?
Tanong ng binata na lumalapit. Tatay mo ba yon? Ano ba kayo? Bulalas ni Luningning na pinapahid ang kanyang mga luha. Wala akong mga magulang. Nakatira ako sa mga tagapag-alaga at kamag-anak nila yon. Lasing silang lahat. Sino ka? Hindi pa kita nakita dito. Ngayon lang ako dumating sa lola ko. Ngumiti ang binata. Pumunta ako sa labas ng bayan, nagsasanay ng pagpuntirya. Sa mga maya? Nagtanong si Luningning na may panghuhusga na hinihimas ang kanyang sugatang tuhod. Ano ba kayo? Tumawa siya. Sa mga lata, syempre. Bakit mo hinihimas ang tuhod mo? Masakit ba? Masakit po, pag-amin niya. Sige, tingnan ko. Huwag kang matakot. Magiging doktor ako. Tapos na ang unang taon sa universidad. Sige na. Hindi ako duwag. Ako si Luningning. Nagtampo siya. Ngunit inalis ang kamay sa kanyang tuhod. Ako naman si Leon. Lumambot ang kanyang ngiti. Ngunit agad na naging seryoso. Tingnan mo. Walang bali, syempre. Pero malaki ang sugat. Kailangang gamutin. May first aid kit ba kayo sa bahay? Hindi ako pupunta doon. Mabilis na sagot ni Luningning. Mas mabuting matulog sa labas kaysa doon. Tumango si Leon. Ang lalaking iyon na nakatingin pa rin sa kanila mula sa bintana ay nagpapakaba rin sa kanya. Pumunta tayo sa lola ko. Iminungkahi ni Leon. Nakatira siya doon sa bahay na may berdeng shutter. Kaya Praskovia, lola mo? Nagulat si Luningning. Bakit hindi ka pa dumating? 10 taon akong gumala kasama ng aking mga magulang sa ibang bansa. Paliwanag niya. Diplomat ang tatay ko. Tumira kami sa Asia, sa Europa, 1 taon pa nga sa Africa. Kawili-wili sa Africa. Kahit saan naman kawili-wili at kahit saan pwedeng tumira. Nagkibit balikat si Leon. Pero alam mo kung ano ang napagtanto ko. Walang mas mahusay kaysa sa ating bansa. Gusto ng nanay at tatay ko na mag-aral ako sa London, pero pinili ko ang isang universidad sa Pilipinas at hindi ako nagsisisi. Pumilay si Luningning papunta sa bahay ni Praskovia. Nang makita ni Lola si Luningning, napahawak siya sa kanyang mga kamay. Aba, kawawa! Paano mo nasugatan ang iyong paa? Mahina lamang na umangal si Luningning at tumakbo na si Praskovia sa kusina. Mula roon ay maririnig ang kalansing ng mga tasa. Kumulo ang takhuri. Nararamdaman ni Luningning na parang nababalot siya ng tahimik at palakaibigang init ng bahay na ito. Napakakomportable, maliwanag at payapa dito. Mga bata, tara't magtsaa, tawag ni Praskovia. At narito silang tatlo na nakaupo sa mesa, umiinom ng tsaa, kumakain ng apple pie. May ikinukwento si Praskovia, nakangiti. Nagdadaldal din si Leon. Posible kaya yon? Posible bang umupo, makipag-usap at walang sisigaw sa iyo? Hindi sanay at medyo awkward si Luningning. Sa isang punto, binago ni Praskovia ang paksa. Kailangan nating isipin kung anong gagawin sa iyo, Hija. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Mapait na pag-amin ni Luningning. Pero hindi ako uuwi. Huwag kayong mag-alala. Aalis ako ngayon. Matutulog ako sa bangko. At bukas pupunta ako sa distrito, sa mga tagapag-alaga. Mas mabuting ibalik na lang nila ako sa ampunan kaysa tumira na gaya ng ginawa ko sa mga nagdaang taon. Umiyak siya. Niyakap ni Praskovia ang dalaga. Hinahaplos ang kanyang balikat, inaalo siya. Huwag ka nang umiyak, sabi niya. Hindi ka pupunta sa bangko. Ihahanda ko ang sala para sa iyo. At tama ka tungkol sa ampunan. Matagal na dapat pinatahimik si Aling Ising at Mang Arky. Ilang taon na nilang inaabuso ang dalaga. Paano niyo po nalaman? Nagtatakang tanong ni Luningning. Wala pa siyang sinabihan kahit kanino. Alam naming lahat ang tungkol sa isa't isa, Hija. Buntong hininga ni Praskovia. Alam namin na kinuha ka ni Aling Ising para sa mga bayad. Ginagamit niya ang iyong pera para sa kanyang mayumi. Lola, kung alam niyo po,
Bakit kayo nanahimik? Nagalit si Leon. Ayun Leon, ganun dito. Lahat ng bagay ay alam ng lahat, pero walang nakikialam. Pero iba na ngayon. Si Felix na yon, parang nagpasya ng tumira dito. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, Luningning. Makipag-ugnayan ka sa mga tagapag-alaga at isumbong din sa pulisya ang lalaking yon. Pero huwag kang makialam, kriminal yon. Hayaan mo silang mabuhay sa kanilang sarili at hindi ka mapapahamak sa ampunan. At sinong nagsabi sa iyong masama roon? Sa pagkakaalam ko, malaki ang atensyon na ibinibigay sa mga bata sa mga nakaraang taon. Tumira ako roon, alam ko, humihikbi si Luningning. Kailan pa yon? Iba na ngayon. At matanda ka na. Kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili. Inalo ni Praskovia. Pinuno ang kanyang tsaa. Ang sarap ng kanyang tsaa na may halamang gamot, amoy thyme, at strawberry jam, sariwa na may cream. At nagkuwento si Leon ng mga kawili-wiling kwento, mga katha. Napakasarap siyang pakinggan at nakangiti siya. Bahagyang namula si Luningning sa kanyang ngiti na hindi alam kung bakit. Unti-unting bumabalik ang sigla ni Luningning at halos hindi na masakit ang kanyang tuhod. Sa totoo lang, bakit siya nag-aalala? May ibang nakatira sa ampunan. Maliwanag na ang buwan sa labas nang tuluyang makatulog ang lahat sa bahay ni Praskovia. Si Luningning na nakalubog sa isang malambot at malaking unan ay nag-iisip kung anong mangyayari bukas. Babaguhin kaya ang kanyang buhay bukas? Kinabukasan, sumama siya kay Leon sa distrito. Dumaan ang bus sa bahay ng mga tagapag-alaga. Nang tumakbo palabas ng tarangkahan si Aling Ising na gusot at nag-aalala, nakita siya ni Luningning sa pamamagitan ng bintana, nagtago siya sa kanyang upuan. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila sasaktan. Naintindihan ni Leon ang lahat ng hindi nagsasalita at maingat na hinawakan ang kamay ni Luningning. Sasama ako sa iyo. Noong una, nagalit si Luningning sa tawag na yon, ngunit ngayon ay natuwa siyang marinig ito. Tila nag-aalaga ito. Sa totoo lang, si Leon ang unang hindi kita iiwan ngayon, sabi niya, nang papalapit na sila sa mga tagapag-alaga. Aalamin ko kung saan ka dinala at dadalawin kita. Iniisip mo bang hindi ako ibibigay sa mga tagapag-alaga? Nagtanong si Luningning na may takot. Sigurado ako, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng nakita ko kahapon. Sasabihin ko rin na pupunta ako sa pulisya kung ibabalik ka nila. Hayaan mo silang magpaliwanag. Hindi siya ibinalik kahit saan. Siyempre, namula ang hepe ng mga tagapag-alaga nang ikinuwento ni Leon ang tungkol kay Felix. Pagkatapos ay tinawag niya ang inspektor na nagbantay sa foster family at pinagalitan na niya nang walang presensya ni Luningning. Kahit sa pasilyo ay maririnig kung paano nagbanta ang hepe na si Santehin ang pabaya na empleyado. Kailangan nga, maraming taon nang nabubuhay ang dalaga sa patuloy na stress at walang pakialam ang sino man. Tinawag din si Aling Ising at Mang Arky sa mga tagapag-alaga, ngunit hindi na sila nakita ni Luningning. Nasa ampunan na siya. Kaya sa edad na 16, nagsimula siya ng bagong yugto sa kanyang buhay. Nagkamali si Luningning sa pag-iisip na sasaktan siya rito. Hindi, ito ay isang disenteng ampunan. Isang dalawang palapag na gusaling bato sa gilid ng lungsod. Ito ay naging tahanan para sa kapuspalad na dalaga na lumaki sa lungsod na ito hanggang sa edad na 5 at pagkatapos ay ginawang ganap na ibang mga kondisyon. Lahat ay tila bago, kakaiba. Nakinig siya sa ingay ng kalye. Tinitigan ng mga ilaw na desperadong tumutok sa mga bintana ng kanyang bagong silid. Oo, nagsimula ang isang bagong buhay. Ano ang susunod? Sa silid kasama si Luningning ay nakatira ang 3 babae pa. Sina Camille, Regina at Marta. Lalo na naging malapit si Luningning sa
Kakulay kahel na matabang si Marta. Siya rin ay 16 na taong gulang at ginugol niya ang karamihan sa kanyang buhay sa ampunan. Ako mismo ang nagdala sa kanya rito. Kalmadong kwento ni Marta. Paano yon? Ikaw mismo. Inakay ko siya sa kamay. Lasing yon. Umiinom din ba ang iyong mga magulang? Hindi, namatay sila. At sa pangkalahatan, wala akong kamag-anak. Ay, patawarin mo. Nagsalita si Marta tungkol sa katotohanang ang pag-inom ng mga magulang ay masama, syempre. Ngunit mabuti na mayroon sila. At ang mag-isa sa mundo ay imposible. Ako, isang beses na ipinagtapat niya kay Luningning, mayroon akong kaibigan. At sinabi niya kay Leon, ang binata, gaya ng ipinangako, pagkatapos na ipadala si Luningning sa ampunang ito, ay ilang beses na dinalawang dalaga. Minsan pa nga'y nagdala siya ng pie, ipinadala ni Praskovia, at pinaboran pa niya ng mga tsokolate. Nahihiya si Luningning, tumanggi. Kunin mo at kainin mo, iginiit ni Leon. Dahil may responsibilidad na ako sa iyo ngayon. Tumangulang si Luningning bilang tugon. Duwag, gustong-gusto ni Luningning kapag tinatawag niya siyang ganito. Si Leon ay naging isang kaibigan para sa kanya. At higit pa, palagi siyang nasa kanyang mga isipan. Ngunit wala siyang sinabi tungkol dito sa sino man, kahit kay Marta. Umibig siya kay Leon ng palihim at lubos. Bagaman napansin ni Marta kung paano nagbabago ang mukha ni Luningning kapag pinag-uusapan ang kanyang kaibigan. Ay Luningning, umibig ka talaga sa mayaman, nakangiting sabi niya. Talagang gumaganda ka kapag dumalaw siya. Hindi ako umibig, umiling si Luningning. Para sa amin, ang mga taong katulad ng iyong Leon gustong magpanggap na mabait. Ngunit sa totoo lang, sa pangkalahatan, lumayo ka sa kanya. Parang matanda ka na akong magsalita, nagpa-out si Luningning. Siguro, hindi ako matanda at wala akong karanasan, pero naaalala ko kung paano nag-away ang nanay ko sa tatay ko dahil sa mga mayayaman na katulad niya at nagdiborsyo. At sinamantala ng mayaman, panimula ni Marta. Iba si Leon, sagot ni Luningning nang may kumpiyansa. Ngumisi lang si Marta. At pagkatapos ay nawala si Leon. Hindi dumalaw, hindi sumulat. Labis na nag-alala si Luningning, baka may nangyari. Ngunit sinabi sa kanya ni Marta, kalimutan mo na. Sinabi ko na sa iyo, walang saysay yon. Mabuti na umalis siya ngayon. Lumipas ang oras sa ampunan nang hindi napapansin at narito na si Luningning, silid sa dormitoryo, pagpasok sa isang vocational school ng pananahi. Lahat, kumusta? Adult life. Nakatira sa tabi ni Marta, magkasama silang nag-aral. Pagkatapos ng paaralan, nagmadali ang mga kaibigan sa dormitoryo, kung minsan ay naglilibot sa kanilang libreng oras. Habang naglilibot sa parke, narinig ni Luningning ang isang pamilyar na boses. Duwag! Lumingon siya. Papalapit sa kanya si Leon. Sa taong ito, siya ay lumaki at naging mas malakas. Nang makita siya, si Luningning ay natigilan. Pumilis ang tibok ng puso. Akala niya ay tapos na ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Leon. Ngunit hindi. Nang lumitaw siya, kumanta ang kanyang kaluluwa. Leon! Sigaw niya ng masaya. Talaga? Saan ka nagpunta sa loob ng isang taon? At si Luningning, na hindi inaasahan ito mula sa kanyang sarili, ay niyakap ang binata. Tuwang-tuwa rin si Leon na makita siya, tumawa, mahigpit na niyakap. Hinalikan siya sa pisngi. Nahiya si Luningning, ibinaba ang kanyang mga mata na mula. Pagkatapos ay naglakas loob siya. Binisita mo kami isang taon na ang nakalipas bago ka umalis. Nasa klase ka noon. Sinabi sa akin ni Marta. Nasa hardin kayo sa harap ng ampunan. Kaya binigay ko sa kanya ang liham. Nagtataka si Luningning na tumitig sa kanyang kaibigan na nakatayo sa tabi niya sa lahat ng oras. Nang marinig ang mga salita ni Leon,
Medyo nahiya si Marta, ngunit agad na nakabawi. Sabi ko, inilagay ko ito sa bangko at sinunggaban ito at pinunit ng maliliit na bata. Wala akong sinabi kay Luningning para hindi siya malungkot. Marta, dapat mo pa ring sabihin sa akin. Bulalas ni Luningning. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Buntong hininga ni Luningning. Mas mabuting sabihin mo sa akin kung ano ang nilalaman ng liham. Pinalaan kita na aalis ako ng madalian. Panimula ni Leon. Nagpabida ang nanay ko. Nabali ang binti sa ibang bansa. Ayaw pumunta rito. Komplikado ang bali, sinabi ng mga doktor na ilang buwan bago gumaling. Palaging nasa trabaho ang tatay at naguguluhan ng nanay ko kung paano siya mag-isa buong araw. Ang kasambahay, nurse, siyempre, pumupunta. Ngunit kailangan niya ng komunikasyon. Sa pangkalahatan, nagmaktol siya. Ngunit nanay ko yun, kaya kailangan kong kumuha ng leave at lumipad sa London. At ngayon ay bumalik ako at agad akong pumunta sa iyo. Miss na kita. Ako din. Mahinang bulong ni Luningning. Nagtinginan sila sa isa't isa. Naglapat ang kanilang mga labi. Ito ang unang tunay na halik sa mga taon nilang magkasama. Pagkatapos ay naglakad sila buong gabi sa parke, umupo sa isang cafe, nagmaneho sa lungsod sa kotse ni Leon, naghalikan. Napagtanto ng mga kabataan na wala silang kailangan sa mundong ito. Sila lang ang nandyan, at ito ay tunay na pag-ibig. Sa gabi, bumalik si Luningning sa dormitoryo na may malaking palumpon ng mga rosas. Nakita siya ni Marta sa pasilyo, bumusangot at nagmadaling lumampas. Marta, tumigil ka! Utos ni Luningning. Bakit mo itinago sa akin ang liham na yon? Lumayas ka! Biglang galit na sagot ni Marta. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa iyo. Dumating na ang leon mo at magsaya ko. Pero makikita mo, iiwanan ka rin niya. Hindi ba dahil sa iyo? Umisi si Luningning. Marta, naiinggit ka ba sa akin? Sana nga, sagot ni Marta at itinulak si Luningning pumunta sa kanyang silid. Sa may pintuan, lumingon siya at galit na sumigaw. Mas gusto ka ng mga mayayaman kaysa sa akin. Ginagamit ka lang niya at iiwanan, siguradong iiwanan. At pumasok sa silid, isinara ang pinto. Nakatayo si Luningning na medyo nagulat. Sa lahat ng oras na ito, itinuring niya si Marta na tunay na kaibigan at biglang binuksan ang kanyang tunay na pagkatao. Galit lamang, inggit at isang uri ng sama ng loob. At anong kasalanan ni Luningning? Na umibig siya? Na siya ay minamahal? Nasaktan si Luningning sa ginawa ng kanyang kaibigan, ngunit nagpasya siyang huwag nang isipin pa ito. Ginawa ni Marta ang kanyang pagpipilian. Ayaw niyang makipag-usap. At huwag. Mula sa gabing iyon, parang naging estranghero ang mga kaibigan. Huminto pa nga sa pagbati. Ngunit nakatira sila sa tabi-tabi. Ngunit tinakpan ng komunikasyon kay Leon ang sakit ng pagkawala ng isang kaibigan. At siya ba talaga ang kaibigan? Ipinakita ng panahon na hindi. Si Leon ay naging pangunahing tao sa buhay ni Luningning. Pagkatapos ng pag-aaral, inaabangan ng dalaga ang pakikipagkita sa kanyang minamahal. Bumabawi si Leon matapos bumalik sa unibersidad, kaya hindi sila madalas magkita. Ngunit ang bawat pagtatagpo ay puno ng gayong emosyon na nahihilo siya sa kaligayahan. At gusto kong sabihin sa buong mundo ang tungkol dito. Isang araw, naglilibot ang magkasintahan sa promenade at may atraksyon. Sa isang espesyal na aparato, ang isang tao ay lilipad sa taas ng isang 7 palapag na bahay. Ay, nakakatakot! Napasinghap si Luningning nang makita ang isa pang naglakas loob na lumipad na parang ibon. Anong nakakatakot? Tumawa si Leon. Ang saya kaya. Subukan natin. Isipin mo na lang, lumilipad ka at ang buong mundo ay nasa iyong paanan at maaari kang sumigaw tungkol sa iyong pinakamamahal upang marinig ng lahat.
Hindi pwede. Natatakot ako. Pero hindi ako natatakot. Umiti si Leon ng may panlilinlang. Lulundag ako ngayon at sisigaw sa buong mundo na mahal kita. Leon, wag na. Alam ko na yan. Pero gusto kong marinig ng lahat at tumakbo siya sa atraksyon. Sinubukan ni Luningning na kumbinsihin siya, ngunit tumawa lamang si Leon. At narito na siya, lumilipad. Luningning, mahal kita! Umaling-awngaw ang kanyang boses sa promenade at huminto ang lahat, tumitingin sa binata sa langit at sa nahihiyang dalaga na nakatingala. Ah, mga kabataan! Buntong hininga ng mga matatanda. Ang buong buhay ay nasa harap pa at tinitingnan ng mga dalaga si Luningning nang may kaunting inggit. Napakagandang binata ang nakuha niya. Hindi lahat ay kayang sumigaw ng malakas tungkol sa kanilang nararamdaman. At sa ibaba, mahigpit na hinalikan ni Leon si Luningning at tila walang katapusan ang kanilang kaligayahan. Paano kung hindi, kung ito ay tunay na pag-ibig? Pagkaraan ng 3 buwan, malapit na ang bagong taon, nagkaroon ng pagnanais si Leon na ipakilala si Luningning sa kanyang mga magulang. Kakabalik lamang nila sa Pilipinas, sa kanilang mansyon. Naniniwala ang binata na oras na para malaman nila kung sino ang kumukuha ng kanyang puso. Ang katotohanan na hindi siya angkop kay Luningning ay hindi niya siniseryoso. Anong mga hangganan ang maaaring mayroon, lalo na kung nararamdaman niya na natagpuan niya ang kanyang nag-iisang at natatanging pag-ibig at hindi man lang niya naisip na maaaring hindi tanggapin ng kanyang mga magulang ang kanyang pagpili. Palagi nila siyang sinusuportahan. Sila ang kanyang suporta. Sa kabilang banda, nang malaman ni Luningning ang tungkol sa desisyon ni Leon, nahiya siya. Paano siya tatanggapin ng mga magulang ni Leon? Diplomata ang kanyang ama, nakaistilo ang kanyang ina, isang magandang babae. Nakita na niya sila sa litrato. Paano kung hindi nila gusto ang isang simpleng dalagang ulila? Ano ba kayo? Tiniyak sa kanya ni Leon. Ang pinakamaganda ang mga magulang ko sa mundo. Magiging maayos ang lahat. Makikita mo. Siyempre, magugulat sila sa simula, pero maiintindihan nila. Paano kung hindi nila maintindihan? Nagtanong si Luningning na may takot. Kung hindi nila maintindihan, walang magbabago. Magkasama pa rin tayo. At isang gabing taglamig, dinala ni Leon si Luningning sa mansyon ng kanyang mga magulang. Pagkababa pa lang ni Luningning sa kotse, natigilan na siya. Ang bahay na ito ay nagpapaalala sa bahay kung saan nakatira ang dalaga maraming taon na ang nakalipas. Siyempre, malabo ang mga alaala sa pagkabata, pero natatandaan ni Luningning ang kanilang magandang two-story cottage, malalaking bintana, balkonahe, bubong na may tile. Hindi, ibang bahay ito, pero may pagkakapareho. Nagpapadama rin ito ng kasaganaan at kasapatan. At habang naglalakad sila sa daanan papunta sa porch, tumitigil ang kanyang puso. Mga puno, palumpong, katulad ng sa kanila. May rosas ba kayo rito tuwing tag-init? Nagtanong siya kay Leon ng masaya. Tumango siya at itinuro ang isang natatakpan ng nyebe na hardin ng bulaklak. Ganon din sa amin, naalala ko. Malungkot na sabi ni Luningning. Huwag kang malungkot! Kumindat si Leon sa kanya. Madalas na tayong pupunta rito. Walang sinagot si Luningning, bumuntong hininga lamang siya. Gusto kong umasa. Alam ni na Beatrice at Constantine na darating ang anak nila kasama ang isang dalaga ngayong gabi. Tuwang-tuwa pa nga sila. Kung nagpasya ang anak nilang ipakilala siya, seryoso ito. At hindi sila nagdududa sa pagpili ni Leon. Matalino siyang bata, ang tagapagsabuatan ng ating anak. Tumawa si Beatrice, naghihintay sa kanyang anak na babae. Lumilitaw na ang anak niya ay ilang buwan na nakikipagkita sa dalagang ito at bago pa doon ay matagal na silang magkaibigan.
O sinabi rin sa akin ni Leon yun. Tumango si Constantine. Hindi ko lang maintindihan kung sino ito. Napakalabo ng kanyang paliwanag, kaya hindi ko rin maintindihan. Nagkibit balikat si Beatrice. Sinabi lang niya na napakabait ng kanyang pinili at siguradong magugustuhan natin siya. Sa tingin ko, si Laura to. Anong Laura? Nakalimutan mo na ba? Laura, ang anak yun ng banker na si Mateo. Nakatira sila 2 lote mula sa atin. Naaalala ko ang Mateo. Naglalaro yun noon. Pagkatapos ay umalis siya.